Ikaw ang pangulo para sa pagbabago na nadiskubre doon sa final report ng Bicameral Conference Committee. Marami ho ang nagme-mensahe sa akin simula pa kaninang umaga. Meron lang po tayo mga hinaharap na gawain at mga tao at bisita sa ating opisina, sa ating tanggapan. Subalit pag-usapan po natin yung ating pinag-usapan kagabi bilang susog doon sa inilabas yung expose po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tulong ni Congressman Sid Ungab, yung nagpapakita na blanco po yung mga bilyon-bilyong halaga ng appropriation o allocation na nagmula sa Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon nung tinatawag nating GAB o yung General Appropriations Bill na siya naman, nung enrolled bill na, siya namang inaprubahan at pinirmahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang ating pag-usapan. Pakita ko lang ho muna kasi nagiging mainit ang usapan at tila linilihis ng Malacanang yung expose na ginawa ni Pangulong Duterte, and I was present during that night. Ang pinag-usapan ho namin doon, ang nadiskubre po ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blankong halaga pagdating doon sa final Bicameral Conference Committee report. Bicameral Conference Committee report. Final na po iyon sapagkat ratified at pirmado ng mga miyembro ng Senado at ng House of Representatives. Pirmado yun ng puno ng delegasyon ng Senado. Pirmado rin po yun ng puno ng delegasyon ng House of Representatives. Ito nga po yung ating ipinakita. Dahil sinasabi nila, fake news daw po na may mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Ito po yung report, mga kababayan. Kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at ating pong labanan ang fake news ng Malacanang. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga, blanco, itong Bicameral Conference Committee report. Firmado po ito. Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi nun. Linilihis nila itong usapan. Ang inexpose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan nung General Appropriations Bill at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act. Pati po yan tatalakayin natin para maunawaan po ng higit sa marami nating kababayan yung tinutawag nating budget process. So malinaw po sa ating saligang batas. Una-una nabasag po natin yung fake news ng Malacanang. Wala daw pong blanco, yan po, blanco lahat. Bilyon-bilyong piso, blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taunang budget for 2025. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1+1, hindi na po magbabago yun, 2 ho ang sagot doon. Yung 2+2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po maaaring maging 6.32 trillion ang magiging kasagutan doon. Kahit po mga batang nag-aaral sa elementary, alam po yung kasagutan sa 3 plus 3. Pero hindi po kayang sagutin ng kahit na sinong scientist o inventor o henyo yung tanong na 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Yan yung malaki nating pinag-uusapan at nadiskubre at inilahad ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun, nung amin pong pinakita ito, na hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA.
Ang sinasabi natin, blanco itong final document na naging basihan ng GAA. Iyan ang pinag-uusapan natin. Kay Balitang Hopya Money Popcorn, ano po ba ang BICAM sa GAA? Yung BICAM, wala po yun sa GAA. Babanggitin ko po yan. Malinaw ho sa ating saligang batas. Silipin po ninyo, pakisilip po ninyo, Article 6, Section 24, that all appropriation, revenue, or tariff bills shall emanate or originate exclusively sa House of Representatives. Malinaw po yan. Yung ating mga nakasubaybay na magagaling na abogado, yung mga nag-aaral ng batas sa law schools, alam po nila yan. At pati po mga ordinaryong Pilipino, dapat po silipin ninyo yung ating saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas, Article 6, Section 24. All revenue, all tariff, all appropriations bill shall, to the exclusion of all other bodies, shall originate exclusively sa House of Representatives. So, walang ibang pwedeng pagmulan yan. So, nalinaw po natin yung constitutional basis of provision. Ngayon, yung annual budget, magmumula lamang sa House of Representatives, originally appropriation. Pero yan po ay isusumiti ng Executive Department nung tanggapan ng Pangulo. Meron pong tinatawag na President's Message o yung budget message ng Pangulo at nandyan din po yung National Expenditure Program. Nandyan po nakadetalye kung ano-ano yung mga inihinging funding o pera ng Executive Department para sa parating na taon at ito yung mga kinakailangang priority na pondohan ng ating Kongreso. At bukod po dyan, meron pang isang document na kasama. So meron na po tayong mensahe ng Pangulo, meron na po tayong yung NEP, yung National Expenditure Program, may kasama din po yan yung BESF, yung Budget Expenditures and Sources of Funding. Kinakailangan po yun kasi kinakailangan nagbabangga yung mga dokumentong yan para hindi naman po pwedeng blanco. Kagaya po nito blanco. Kaya po merong budget expenditures and sources of funding para po maiwasan yung blanco. Hindi ka pwedeng humingi o mag-request ng appropriation kung wala kang magiging source of funding o pagkukunan ng pera. So, andito na po tayo, sinumite yung annual budget, yung panukala ng Executive Department. Nagbalangkas po ang mababang kapulungan. Yung Kongreso, makikita nyo naman yan, naka-televise pa nga yan, hindi ba? Yung sinasabi nilang, you have to defend your budget. Sa mga secretaries natin ng iba't ibang department, tumutungot po sila roon, iba't ibang bureau, iba't ibang ahensya, pati ang constitutional bodies po na tinatag ng ating saligang batas, nandiyan po yan, nagpupunta po sa Kongreso, nagpupunta po sa Senado, they are defending their budget. Talaga pong magagaling naman yung mga technocrat natin, magagaling po yan. Subalit, kahit po na-defend na nila yung kanilang budget, meron pong unconstitutional body or committee na hilig makialam. Dito po nagkaproblema. Yung Bicameral Conference Committee, yung BICAM, kung tawagin natin, BICAM. Yung Bicameral Conference Committee, it is just a mechanism to reconcile conflicting figures, yung mga numero, yung mga amount, or conflicting items that are in the appropriations bill. Hindi po pwedeng gumawa iyan o humulma ng sarili nilang bersyon ng budget. Malinaw po sa ating saligang batas. All appropriation, tariff, revenue bills, etc. shall originate exclusively in the House of Representatives. Article 6, Section 24 of our Constitution. Bibig sabihin dun po sa mababang kapulungan. Pero meron po yung Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee, meron pong delegasyon dyan ng Senado. Meron din pong delegasyon dyan ang House of Representatives. Sila po ay uupo lamang to reconcile kung meron man conflicting figures doon sa panukalang budget. Nagagawin po nilang General Appropriations Bill pag sila ay nagkasundo-sundo na. Subalit ang nagiging problema,
pakialamero po itong Vice-Cam. Wala pong authority ito na nagmumula sa ating saligang batas katulad ng autoridad ng House of Representatives na sa kanila lang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Ano po ang nangyari nung yung nagdebate na ang mababang kapulungan at yung Senado? Natapos na po yan, reconciliation na lamang po yan, December 11 nga po yata naganap yung Vice-Cam na yan, at yan dapat titingnan lang yung mga ire-reconcile lang, pagkakasunduin, pagtutugmain, yung mga halaga, yung mga numero, yung mga items dyan sa appropriations bill na hinihingan natin ng funding. Yun lang po ang trabaho ng Vice-Cam. Subalit nung dumaan sa Vice-Cam, nitong December 11, 2024, nagbago po yung itsura ng panukalang budget. Yan po ay unang-una na basihan sa pagiging unconstitutional ng 2025 budget. Sapagkat hindi na po ito yung panukalang budget na hiningi ng tanggapan ng Pangulo. Hindi na po ito yung linalaman ng President's budget message. Hindi na po ito yung linalaman ng National Expenditure Program. At lalong hindi na rin po ito ang linalaman at pagkukuhaan ng pondo na naaayon sa tinatawag nating budget expenditures and sources of funding. Bawal po ito, unconstitutional po itong ginawa ng Vice-Cam. Kay Edison Monsayak, may mga vlogger po, Attorney Vic, palusot nila, draft lang daw po yung ipinakita ni Pangulong Digong. Edison Monsayak, alam po ninyo, wag nating kausapin yung mga vlogger na hindi ho naiintindihan yung kanilang binablog. Ito po, pinapakita ko sa inyo, pirmado. At binanggit ko na po sa inyo yung constitutional basis kung bakit sa House of Representatives nagmumula ang lahat ng appropriations bill. Bukod po rito, may next page po ito. Para sabihin talaga natin na walang fake news. Pasensya na ho kayo. Paipakita na natin lahat. Ayan po yan. Para ho nakikita ninyo, dahil labanan natin, sabi ng gobyerno, labanan ng fake news, labanan natin. Pakita natin yung mga dokumento. Ito po yan. At public document po ito, hindi po pwedeng sabihin ito'y confidential document. Paano confidential? Budget ng Republika ng Pilipinas to. Lahat po ng Pilipino ay dapat makisali sa usaping ito. At ito po yung kanyang third page. Para lang mo makita ninyo, dahil dapat ituwid natin yung mali ng Malacanang. Sinubo nila yung mga mambabatas dapat yung mambabatas na sumagot Total, tinawag din yung fake news. Ito ho yung totoong kopya. At bisitahin po ninyo yung rules ng House of Representatives noong 19th Congress. Meron po dyan, malinaw po dyan, na kapag pinal na yung committee report, pipirmahan po ito ng mga miyembro ng committee involved. In this case, yung Vice-Cam. Pipirmahan po ito ng chairman ng mga komite. Nung Finance Committee ng Senado, pirmado. Yung chairman po ng appropriation ng House of Representatives, pirmado. Ito po yun Pirmado po, ayan po, sa ibabaw. Yan po yung mga pinuno ng Senado at pinuno ng House na panel. So, bakit ka pipirma ng isang pinal na dokumento na punong-puno ng blanco? Malinaw po dito At ito po ay hindi inosenteng papel. Malinaw din po diyan sa pagbabalangkas ng budget. Kaya po may mga record na ganito. Dahil ito po ay may evidentiary value sa batas. Evidentiary value. Ibig sabihin, kapag meron pong illegalidad, kagaya ng may blanco po rito, may halaga, may blanco, pag yung amount dito ay nag-iba, pwede pong magbigay daan yan sa isang criminal case. Katulad ng halimbawa lamang, falsification of a public document. Bakit falsification? Sapagkat malinaw po, binanggit ko sa inyo, tanging ang House of Representatives lamang ang merong malinaw na mandato to the exclusion of all other bodies na magsimula ang kanilang appropriations bill. Hindi po sinabi ang Vice-Cam. Wala pong authority ang Vice-Cam.
Bakit po na blanco? Hindi ba? Kaya sabi ko sa inyo, unang-una, unconstitutional na nakialam yung vice cam. Kaya Irene, Maita, pinagluloko nila ang mga Pilipino. Salamat na lang at marami nagmamalasakit sa bansa natin. Sinisikap ko pong pasimplehin ang usaping ito sapagkat dapat kasali ang lahat ng Pilipino rito. Importante na kayo ay makilahok sapagkat pera niyo po ito eh. Binabasag natin yung paglihis ng Malacanang dito sa ebidensyang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala pong fake news dito. Ito po ang linaw-linaw, kay linaw-linaw. Blanco, ang daming blanco ng final report ng Bicameral Conference Committee. Ulitin ko, napakahalagang dokumento po nito sapagkat ito ang nagiging pundasyon ng final form ng budget. Ito po yung ginagawang General Appropriations Bill at pag ito ho ay pinirmahan na ng Pangulo ng Pilipinas kahit unconstitutional, immoral, unlawful, defective, ito po'y nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Kay Mosimo, Attorney Vic, bakit po tahimik ang mga senador at ibang congressman sa issue na to? Yun din ho ang ating pinupunto dito sa ating ginagawang pakikipag-ugnayan diretso sa inyo. Kinakailangan malinaw tayo. Ang punto rito ay yung vice cam report. Itong vice cam report, pero ang sumagot at galit na galit ay ang Malacanang. Tinawag pong fake news ito. Paano naging fake news ito? Ang dapat sumagot dito, yung mga miyembro ng Kongreso at Senado. Ang dapat sumasagot dito, yung mga nakapirma rito. Ang dami po niyan, pinakita ko sa inyo yung pangalan. Sila ang dapat nagpapaliwanag. Kagulat-gulat, katangi-tangi, ang nagsasalita ay ang Malacanang, ang tanggapan ng Pangulo. Pupunta ho tayo, may tanong ho rito. Pupunta tayo mamaya doon sa sinabing layar. Ito, babasagin ho natin yung pagsisinungaling ng Malacanang at pagpapakalat ng fake news. At yan po, unconstitutional na nakikialam ang Bicameral Conference Committee. Higit po roon, ang panukalang budget po ng tanggapan ng Pangulo ay higit na mababa kumpara sa final form and final amount na ipinasa ng Bicameral Conference Committee na wala namang authority talaga. Bakit po natin sinasabing unconstitutional yan? Silipin din po uli ninyo yung ating saligang batas. Article 6, Section 25, Paragraph 1. Ulitin ko ho Article 6, Section 25, Paragraph 1. Hindi maaaring dagdagan ng House of Representatives ang halaga ang pinapanukalang taunang budget ng tanggapan ng Pangulo. Hindi nila ito maaaring palakihin, maaari nilang bawasan, pero hindi maaaring dagdagan. Unconstitutional po iyan. At ulit, dito po sa 2025 unconstitutional budget, pangalawang basihan kung bakit po unconstitutional. Higit pong lumobo, bumukol yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo nung ito po ay dumaan na sa vice cam. Itong vice cam na to, uulitin ko, wala pong authority ito sa ating saligang batas na pakialaman ang ating taunang budget. So dalawa na ho, yung ating basihan ng pagiging unconstitutional. Ito naman po, pag-usapan natin, yung sinasabing nagsisinungaling. Sino po ang sinungaling? Blanco po yan eh. Malinaw po, blanco po yan. Oh. Ito po yung mga pumirma. Yan po yung mga pumirma. Blanco po ito. So wala pong pagsisinungaling na ginawa nung kami po ay naglahad sa sambayan ng Pilipino kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Para lang po sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino, si Congressman Sid Ungab ng Davao ay isang veteranong mambabatas. Ang kanyang pribadong buhay, siya po ay isang bangkero. Banker po si Congressman Sid Ungab, magaling po iyan at buo po ang integridad niyan. Siya po bilang congressman ay naging chairman din ng Ways and Means Committee. Ways and Means, ano po ginagawa ng Ways and Means? Si Sid Ungab, nung panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino at ang speaker po niyan ay si Speaker Sonny Belmonte, pagtanong po nyo, siya po ang chairman ng Ways and Means Committee. Siya po yung nagpasa ng batas na binubuwisan yung mga sin products, yung tobacco, yung sigarilyo, yung alcohol,
at yung tinatawag nating mga produktong gumagamit ng mga sweetener or sweetened beverages and sweetened products. Bakit po importante nating masabi yun? Because that is a landmark piece of legislation dahil yung pera po, yung revenue na kinikita ng gobyerno mula dyan sa excise tax on tobacco, on alcohol, on sweetened food and beverages, yan po yung nagpopondo automatically sa tinatawag nating Universal Healthcare Law o mas kilala doon sa PhilHealth na siniro po ng Marcos administration ngayong taon. Yan po ang expertise ni Congressman Sid Ungab. At bukod po dyan, siya po ay nagsilbing minsan bilang Vice Chairman ng Committee on Appropriation. So maalam talaga ito pagdating sa proseso ng budgeting. At higit sa lahat, si Congressman Sid Ungab ay 2 beses naging chairman ng Committee on Appropriation. Matinong tao po ito, marangal na tao po ito, at alam niya yung kanyang mga sinasabi at alam niya ang patakaran pagdating sa tamang proseso ng paglimbag ng budget. Hindi kagaya ng member po ng Vice Cam. Ayan oo, blanco, pirmado. Magsaliksik po yung ibang nating kababayan, malinaw po dyan. Pagka-enroll bill, ibig sabihin, tapos na po yun eh. Ito na yung final form, ito na po yung naging basihan nung GAB, yung General Appropriations Bill. May blanco pero nakapagpagawa sila, nakahulma sila ng General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan, ang kakapal na muka, sinampa sa tanggapan ng Pangulo. Ang problema, kahit nangangalampag na ang sambayan ng Pilipino na unconstitutional budget siyang pipirmahan mo, pinirmahan pa rin. Yan ang problema dito sa ating gobyerno ngayon sa ilalim ng Marcos administration. Kay McTreb, ang Malacanang kasi ang naglalagay ng mga halaga sa mga blanco. McTreb, pupunta tayo dyan. Ito na nga po yung ating pag-uusapan, yung blanco. Ang dami pong blanco. Ulitin ko, hindi pwedeng blanco po kasi ito mga kababayan. Sapagkat sinabi na nga ng saligang batas, tanging ang House of Representatives o yung mababang kapulungan lamang ang may karapatang magpasa at magmula ang lahat ng appropriations bill. Huwag na po natin pag-usapan muna yung tariff, yung revenue, hindi po yung mahalaga yun. Ang pinag-uusapan po natin yung budget, yung appropriations bill. So, sino ang naglagay ng mga halaga rito? Kung ito'y iniwan na blanco at ito po ang final na report ng BICAM, ayan po, pirmado nila eh. Pumipirma po ng blankong cheque ang mga ito. Delikado tayo rito. Kay Kikay, ayan po, panay blanco. Huwag ko kayo masyadong maniniwala doon sa napapakinggan nyo. Ayan po, pinakikita ko sa iyo blanco. Yan po, blanco. Sino ang nagpuno ng blankong ito? Again, kahit sino pa yan, ang tinatawag po natin doon sa Bicameral Conference Committee ay yung third house o yung third chamber. Mayroong lower chamber, may upper chamber. Nakialam po itong Bicameral Conference Committee, kaya tinatawag siyang third chamber. Unconstitutional po yan. Kay Laila Pag, sino po yung tinutukoy niyo na fourth chamber? Darating tayo dyan, Laila Pag. Meron pong fourth chamber. Sino yon? Hindi rin po natin lahat alam, sapagkat yun ang dapat nating singilin. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Tapos na po eh. Pirmado na. Sarado na. Yung committee report, tapos na po. Hindi pwedeng itanggi ito, pirmado eh. At ito pong kopyang ito ay hindi lamang si Congressman Sid Ungab ang may kopya. Ito po ay pinadalhan ang lahat ng mambabatas at pinadalhan ang lahat ng senador via email. So public document po ito. Bakit po kinakailangan exclusively mag-originate ang appropriations bill sa House of Representatives? Sapagkat po mas marami sila. Ang assumption po ng ating saligang batas, ang assumption po ng batas, since mas representative kayo ng tunay na sentimiento ng mamamayang Pilipino, dapat diyan nagmumula yung appropriations bill. Dahil mas nararamdaman ho nila eh. Alam nila yung mga pangunahing pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Kaya po sa kanila nagmumula.
However, yung Senado maaring mag-approve o kaya makipag-usap sa kanila, mag-disapprove o kaya mag-reconcile po sila. Yun lang po ang purpose ng Bicameral Conference Committee. Subalit, blanco. Comes now the most difficult question. Sino ang nag-fill up ng mga blankong ito? Hindi po maaari yung Chief of Staff ng mga kongresista at mambabatas. Lalong hindi po pwede yung kung meron man silang itinatag na technical working group. At lalong hindi pwede kung executive department ang nag-fill up nito. Bawal ho yan sapagkat malinaw sa ating saligang batas. All appropriations bill shall originate exclusively in the House of Representatives. Ang basihan po niyan ay Article 6, Section 24 of our Constitution. And I challenge anybody, bisitahin po ninyo yung ating saligang batas nang mahimasmasan po kayo at matauhan po kayo na sadyang illegal itong 2025 budget na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ito na po, yung ikatlong unconstitutionality. Sino ang pumirma o sino ang naglagay ng mga halaga sa mga blankong ito? Hindi ho kasi pwede, malinaw po rito Sa omnibus motion, meron po nakalagay dito sa kanilang, ito po lahat galing sa kanilang report. Sabi po sa kanilang omnibus motion, yung technical staff ng House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance, ito na nga po yung Vice-Cam, are authorized to effect, pakinggan ho nyo yung technical staff po nila, binigyan nila ng otoridad na to effect corrections lamang of typographical, grammatical, and printing errors. Yan po ang malinaw dito. Ang pwede lang nilang punan o tamain ay yung mga effect corrections of typographical, yung spelling, halimbawa. O kaya yung mga grammatical, mali po yung English. O kaya yung mga printing errors. Pero hindi po nila pwedeng pakialaman yung halaga nito. Hindi po nila pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga, kahit 1 sentimo ang mga blankong ito. Bawal po yun, illegal po iyon, unconstitutional po iyon. Now, having debunked the fake news of Malacanang, malinaw po kung sino ang nagsisinungaling. Malinaw po kung sino nagpapalaganap ng fake news. Ang usapin po dito ay ang Bicameral Conference Committee Final Report. Ito po iyon. Puno ng blanco. Ayan blanco. Paano mo lalabanan ito? Dokumento ito galing mismo sa House of Representatives. At lahat ng congressman at lahat po ng senador ay may kopya nito. Ito ang dapat ipaliwanag ng Kongreso. Ngayon, nakikialam ang Executive Department. Baka ho, meron silang alam na hindi natin nalalaman. Baka po, meron silang kinalaman sa pagbubuo ng mga halagang ito. Bakit po importante? Kasi tingnan ninyo, blanco. Pag blanco, paano ka nakabuo ng budget na ang halaga ay 6.32 trillion pesos? Saan galing yung 6.32 trillion pesos? Ulitin ko, kahit po yung mga mag-aaral sa elementarya, yung basic math, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Pero kahit po kayong napakatatalino nyo ng lahat na nakasubaybay po sa akin, sagutin po nyo ito, 3 plus blank, magkakanong lalabas ang halaga? Ang hirap po sagutin, hindi ba? 3 plus blank, ang lalabas sa halaga ay magkano? Hindi po natin matiyak. Yun po ang nangyari dito sa 2025 budget. Itong mga blankong to, merong isang grupo na nagpuno ng mga halaga nito. Sino yun? At kung sino man kayo, wala kayong authority. Bawal yan. Whether yung nagpuno nito ay nagmumula din sa subcommittee o may subcommittee ang Vice-Cam o dili kaya sa Executive Department, baka may nakatagong fourth chamber dyan.
na sila ang pupuno ng mga halagang ito. Kaya importanteng nalalaman ho ninyo ito bago po matuluyang ilihis ng gobyerno ang kanilang naratibo. Ang naratibo po, blanco yung Bicameral Conference Committee report. Importante po ito at sabi ko nga ho kanina, lahat po dapat ay recorded. May record po, ito na nga po yung record, pinapakita ko sa inyo. Sapagkat itong papel na ito is not an innocent piece of paper or document. Ito po'y may evidentiary value. Ano po yung evidentiary value nito? Unang-una, blanco, paglabag sa ating saligang batas. Pangatlo, yung mga pumirma po rito, it's a clear abandonment of a sacred constitutional mandate, of a sacred constitutional duty na bantayan ang kaban ng bayan at kahit isang sentimo ay hindi dapat masayang. Yan ang value ng dokumentong ito. Hindi po ito innocent piece of paper. Yan ang kainaman din naman sa gobyerno. Napakarami po kasing kopya nito. Hindi ka pwedeng basta-basta na lamang manloloko ng sambayan ng Pilipino. Naakala mo, walang lalabas na dokumento na magpapakita ng kalokohan ninyo. Kay Elaine Banares, where is the credibility of our senators and congressmen who signed? Yun po, isingilin ninyo sila. Sapagkat sabi ko nga ho, this is a clear act of abandonment of a constitutional duty, of a sacred constitutional mandate na bantayan ang kaban ng ating Pilipino at kahit isang sentimo ay dapat walang nasasayang, walang nauuwi sa korupsyon. Korupsyon na naman po ito eh. Kahit ano pang tingin mo rito, baliktarin mo man yung papel, blanco pa rin ho eh. Itaktak mo man, blanco pa rin ho eh. Ito ay malinaw na korupsyon. Ito'y dapat panagutan ng kung sino man ang nakialam dito. Kung hindi ang Vicecam, sino ang nagpuno ng mga halagang ito? Hindi po ito papiso-piso ha. Hindi po ito papiso-piso. Bilyong pisong halaga po ang pinag-uusapan dito. At kahit ito'y papiso-piso lang, hindi pa rin po ito uubra. Bawal po ito. Halimbawa, dagdag ko lamang bago ko basahin yung mga nagbibigay ng mensahe. Halimbawa po, merong ipinasang isang criminal law, bagong batas kriminal. Pwede ba ang nakalagay doon na ang karampatang parusa ay imprisonment of 1 month to blanco? Ibig sabihin, bahala na yung judge kung hanggang kailan ka makukulong. Yun po ang kaparehas na sitwasyon ito. Pag merong nagpasa ng isang batas kriminal at ang penalty ay pagkakakulong at ang nakalagay doon na duration ng pagkakulong ay mula 1 buwan hanggang blank, problema po tayo. Kung ilagay doon 1 buwan hanggang habang buhay, kahit ang krimen mo naman ay napakababaw, hindi po pwede yun. Para lang ho maliwanagan kayo na yung ginagawa nila ay palusot. Palusot na lamang. At hindi nga silang dapat sumasagot dito yung Malacanang. Not unless alam ninyo, not unless kayo ang nagpuno ng mga blanco. Dapat ang sumasagot dito ay yung mga mambabatas. Yung galing po sa hanay ng Kongreso at Senado. Yung galing po sa Vicecam. Sila dapat magpaliwanag. Bakit kayo nagpasa ng isang final committee report? Bakit ninyo pinirmahan? Bakit ninyo rinatify? Bakit ninyo inaprubahan blanco? I love my country and I love the people. Sila ang dapat magpaliwanag. Subalit, nagdali-dali po ang Malacanang at sila ang nagpapaliwanag. Mabuti din po yun. Tanungin natin, kung sinasabi nilang walang blanco yung GAA, yung General Appropriations Act, yung budget po ngayon 2025, di mabuti. Pero sagutin ninyo, sino nagpuno ng mga blankong to para hindi kayo magblanko sa GAA? Final report na po ito ng Vicecam. Sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Kanino galing yung mga halaga na napunta doon sa final form ng GAA na unconstitutional pero pinirmahan ninyo? Yun ang sagutin ninyo. Hindi yung sasabihin ninyong fake news. Fake news, ayan o, blanco, pirmado. Lying, paanong lying? Ayan o. Hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte na blanco yung GAA. Ang blanco, eto. Yung basihan ng GAA. Ang dapat mong tanungin, pagalita mo tao mo, paano napunan yung GAA ng halaga? Sino naglagay ng amount doon? Bawal yun. Sapagkat Kongreso lamang ang maaaring maglagay. Alam mo yan, galing ka, mambabatas ka dati. Dapat alam mo yan.
kay Noy 25 New, dinidefend ni Marcos ang mali, impeach is the key. Noy 25 New, babanggitin natin yung impeachment. Yung mga nakatakda na magsagawa ng rally, ang rally naman ay para sa political persecution na impeach Inday Sara daw. Ito, yung pagpirma mo ng isang GAA na base sa blankong dokumento, ito, anong stand nyo rito? Ano stand nyo rito? Ito ang dapat in-impeach. Ito ang ka-impeach. At yung mga nakapirma rito, may pananagutan po itong kriminal sa ating batas. Hindi ka pwedeng pumirma ng isang tama si Pangulong Duterte. Hindi ka pwedeng pumirma ng isang blank check para sa ating taunang budget. Tama rin si Inday Sara, si Vice President Inday Sara Duterte sa kanya naging pahayag. Hindi talaga marunong yung nasa Malacanang magpatakbo ng gobyerno. Pipirmahan mo. So ito po yung mga usapin na dapat nating patuloy na pag-uusapan. At maganda na nagbigay tugon ang Malacanang at ang tugon nila ay panglihis sa katotohanan. Ayan po, blanco eh. Ayan o, wala hong fake news dito, pirmado eh. Kasalanan ninyo dyan sa Malacanang, kinakailangan ko nang ipakita yung mga pangalan dahil sinasabi ninyo, nagsinungaling si Pangulong Duterte. Paano nagsinungaling? Blanco ho. Ang dapat ninyong pinagsalita, itong mga ito. Hilig nyo kasing magsalita agad. Ayan o. Yan ang dapat yung pagpaliwanagin. Bakit kayo ang nagsasalita on behalf of the senators and congressmen? Meron ba kayong kinalaman dito? Ako'y nagtatanong lang. Dahil salita kayo ng salita, kayo nagtatanggol, meron ba kayong kinalaman dito? Kayo ba ang nagpuno ng mga blanco? Kayo ba naglagay ng mga halaga? Kayo ba nagsara ng mga figures? Sapagkat hindi ho pwedeng pumasa yung budget ng may blanco. Ulitin ko, kahit ho ang batang paslit, yung ba estudyante po sa elementary, kayang-kayang sagutin yung 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus blank, mahirapan. Kahit po yung nagmamasters na sa mathematics o yung specialty niya ay math na, mathematician na. Tanungin po ninyo, 3 plus blank, hindi po niya kayang sagutin yun. At lalong hindi naman pwedeng 3 plus blank, ang lalabas pong figura ay 6.32 trillion pesos. Ito'y malaking pangbubudol na naman sa sambayan ng Pilipino. Huwag po tayong pumayag, mag-ingay po kayo, pera niyo po iyan. Linoloko po tayo. At bukod dyan, ma-segue ko lang. Ang PhilHealth binigyan po ng zero budget for this year. Zero. Walang binigay na pondo. Samantalang, meron pong branding campaign ng Department of Tourism. Department of Tourism may branding campaign. Yung position po nila kung paano ma-market ang Pilipinas bilang puntahan ng mga turista. Binigyan po agad-agad ng 500 million pesos ng Malacanang ni Bongbong Marcos. Inuna mo pa yung branding ng turismo kesa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino? Ulitin ko yung tanong ko, anong klaseng puso meron kayo? Anong klaseng prioridad meron kayo? Inuna nyo pa yung pondo ng advertising, ng branding ng Department of Tourism, 500 million, samantalang ang PhilHealth, zero. And then, alam naman ninyo kahapon, binanggit ko na ho sa ating mga kasama na miyembro po at naging miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Naglabas po ang inyong respective finance department or finance offices na hindi po muna mapoproseso yung inyong mga pensyon, yung mga payout. Hold daw po muna dahil kulang pa ng documentation diyan nagmumula sa Department of Budget and Management. Yan po. Kaya talagang dapat tayong magduda lahat. May problema po tayo sa pananalapi. May problema po tayo sa gobyerno. At tanggapin na po natin. Kaya yung mga gagawa ng pagkilos sa nalalapit na araw, pag-isipan po ninyo yung inyong isinisigaw at inyong magiging advokasya. Ito po ang laban nyo. Kung ang puso nyo ay para sa Pilipino, ito po labanan ninyo. Anomalya po ito. Malaking anomalya po ito. Bilyong-bilyong pisong halaga po ito. Kung kaya nga, bilang aking pangunahin sa aking legislative idea, bilang senador ninyo, pag ako ho ay pinahiram ninyo ng mandato, ibabalik ko ang death penalty sa kasong plunder. Pero ibababa muna natin yung threshold ng plunder from 50 million
Eto, nadiskubre na natin, wala nang 5 million, mataas pa yun. Gawin nating 1 million at parusahan natin lahat ng nagtatangka at magnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Sobra-sobra na po ang korupsyon. Ito po yung ibalino na ebidensya. Paano ka nakapagbuo ng isang tao ng budget? Blanco ito. Malinaw po ito, blanco. Paliwanag nila, blanco po ito. At pirmado. Ibig sabihin, aprobado. Na-ratify po ito ng mga miyembro ng Vice-Cam. Ulitin ko, malinaw sa ating saligang batas na lahat ng appropriations bill ay exclusively magmumula lamang sa mababang kapulungan, sa House of Representatives. Kaya nga po nagkakaroon ng budget defense. Lahat ng sekretaryo natin, lahat ng departamento, lahat ng tanggapan ng gobyerno natatanggap ng budget mula sa national government, kinakailangan ipagtanggol nila o depensahan nila yung kanilang hinihinging budget sa parating na taon. Bakit pa tayo magkakaroon ng budget hearing? Sayang lang ang oras ng ating mga mabubuting sekretaryo. Sayang lang ang oras ng ating mga kawani sa gobyerno. Ang kakatay lang pala ito, yung Vice-Cam, yung third chamber, yung third house na unconstitutional. Ayan o, blanco. Ang masakit, sinasabi ng Malacanang, hindi raw po unconstitutional ito dahil meron namang laman itong mga blanco. Sino naglagay? Paliwanag ninyo. Sino naglagay? Saan kayo kumuha ng kopya nito na hindi na blanco? Yan ang ipaliwanag ninyo. Kayo dapat nagpaliwanag. Saan kayo kumuha? Kung nakakuha kayo ng ganito na hindi blanco, sinong nagbigay sa inyo? At yun din ba'y pirmado na mga miyembro ng Vice-Cam? Yun din ba ay ratified at approved? Yun din ba yung linalaman ng General Appropriations Bill? Yan ang inyong sagutin. Yan ang inyong ipaliwanag. Kay Chino Mirabueno, mga kawatan talaga. Maawa kayo, walang makain ng taong bayan. Tama yon, Chino Mirabueno, wala talagang makain ng sambayan ng Pilipino, samantalang sila'y nagpapakasasa sa pera nating mga Pilipino. Kay Nosric D, mga mambubudol at mga swindler, mga nakaupo ngayon. Kay Lethal Raven, bawat sentimo binibilang. Kaya nga sa presentation nila sa budget hearings ay kasama sa calculation yung mga sentimo. Tama, Lethal Raven, bawat sentimo. Ayan. Oh, nasaan yung halaga? Tama si Lethal Raven, bawat sentimo binibilang. Paano mo bilangin ito? Paano ka nauwi sa 6.32 trillion pesos budget? Blanco. At kung sakasakali yung nakuha mong ganito may laman, saan galing yun? Ipaliwanag ninyo. Ito yung inihingi ng hakbang ng mahisog. Transparency and accountability. We are making you now account for passing an unconstitutional budget based on a final bicameral conference committee report that are full of blanks. Panay blanco po ito. Hindi po maliit na pera ito. Ang lalaking pera po nito. Kaya dapat po, kumilos tayo, mag-ingay tayo. Si Bonbon, inuuto ang Pilipino, tama. Pero gising na po ang mamamayang Pilipino. At ako ho, ay nagiging instrumento lamang upang padaliin sana yung mga malalalim na usapin na dapat ho nating balangkasin. At ako'y nagpapasalamat sa inyong pagsama sa akin ngayong hapon dahil napakahalaga po nito. Napakahalaga po nito. Importante po ito. Basahin ko lang po si Rosalinda Ayad, mga pumirma sa blank document ng budget 2025 bitayin sa ibang bansa binibitay o sila ang nagpakamatay, obvious na ginawa nila gutom sa bagong Pinas ng mga bangag republic. Kay AV Maniquez, Attorney Vic, dumaan kanila Senator at iba pang senador na maraming blanco sa BICAM, pwede silang mag-testify na blanco nga ang maraming items sa BICAM report. Maaari po, kung dito natin malalaman kung nasaan ang puso nila. Kung sila ba'y nasa panig ng sambayan ng Pilipino, hindi lamang si Pangulong Duterte na retirado na at nagsilbi na ng marangal sa ating bansa at sa ating mamamayang Pilipino, hindi lang din ang katulad ng maisog na Congressman Sid Ungab ang nagsasalita. Dapat lahat nang nakaalam nito, yung mga mambabatas, magsalita kayo. Magsalita kayo whether you are pro or against this blank bicameral conference committee. Magsalita kayo, ipaliwanag ninyo. Baka meron po kaming hindi nalalaman na alam ninyo. Baka naman po talagang
yung blanco kagawian na ninyo dyan sa Senado at sa Kongreso, ipaliwanag ninyo. Subalit, wala po kasing paliwanag dito eh. Hindi mo pwedeng ipaliwanag ang mga dokumentong blanco. Tama ho, ulitin ko. Tama si Pangulong Duterte. It's like signing and giving away a blank check. Bahala ka kung magkano mong gustong gastusin. At ito po ay malinaw, pinakikita ko po ang mismong dokumento, pinakikita ko po ang ebidensya, meron po itong evidentiary value. Dito po maiipit sa kasong kriminal lahat ng pumirma because this is a clear abandonment of a sacred mandate na bantayan ninyo ang pera ng mga Pilipino. Inabandona ninyo. Iniwan ninyong blanco. Sino ang nagpuno ng mga blanco? Yan ang pag-usapan natin. Yan ang masarap pag-usapan. Yung sinasabi ng Malacanang na fake news dahil daw po yung GAA, hindi po ito GAA ha. Ito po yung final piece of document na naging pundasyon ng GAA, yung General Appropriations Act o yung budget. Ito po yung ating inilabas kasama si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab nung 2 nights ago. Hindi po yung GAA. Dahil po yung GAA, mga kababayan, alam mo ninyo yung GAA, yung budget for 2025, lumabas lamang ang printed copy niyan. Kung meron pong taga-kongreso rito at Senado, pakitama po kung mali yung aking date, ay January 14 or January 15 lamang ngayong taon na ilabas yung final and printed copy ng GAA, ng General Appropriations Act. And according to my good friend, Congressman Sid Ungab, sinabi niya na dati pagkatapos silang magbakasyon, tuwing Pasko, pagbalik nila, nasa mesa na nila agad yung GAA, yung final and printed copy. Ngayon, katangi-tangi, January 14 or 15 pa lang nila na ilathala yung printed copy ng GAA. Bakit? Kasi nga panay blanco ho eh. We can only surmise now na kaya na-delay yung printing ng GAA kasi nga panay blanco, minamasahe pa yung figure. Meron pang isang tanong, so ano pinirmahan nung December 30? Ano yun? Pakitan tao lang? Ano yung pinirmahan? Sapagkat ang pag-iimprenta po ng final copy ng GAA, 4 hanggang 5 araw lang. O ilagay mo ng holiday, sabihin mo ng 7 araw, dapat yan January 8 meron na. January 14 ho, mga kababayan. Again, I would like to repeat, yung ating taunang budget is one of the, if not the most important piece of legislation that our legislators are passes every year. Ito po yung pinaka-importante, pinakamahalagang piece of legislation taon-taon. Kaya hindi po pwedeng may blanco rito. And again, ulitin ko si Congressman Sid Ungab ay dating chairman ng Ways and Means ng House of Representatives. Si Congressman Sid Ungab na nakadiskubre ng malaking anomalyang ito ay dati naging vice chairman ng Committee on Appropriation at si Sid Ungab ay 2 beses naging chairman ng Committee on Appropriation. Siya rin po ang nagpasa, ang principal author nung batas na kung saan binubuwisan yung sigarilyo, yung tabako, yung alak, yung paggamit at gumagamit ng matatamis para mapondohan yung PhilHealth. Marunong po ito. At ito pong taong ito, buo po ang integridad nito. At ito nga ho ang kanyang nakita. At base sa kanyang karanasan bilang kongresista, bilang dating chairman ng appropriation, hindi po uobra ito. Bawal po ito. Ito po ay abandonment ng constitutional duty ng mga mambabatas na bantayan ang kaban ng bansa. Abandonment po ito ng constitutional duty ng mga miyembro ng House of Representatives na dapat doon lamang nagmumula ang anumang appropriations bill. Kay Nosric D again, masyadong halata na magnanakaw para sa kalusugan ng mamamayan, walang budget. Tama ho yun.
Daan-daan nilang pinapatay ang Pilipinas, mga mamamayan ng Pilipinas, kilos na. Yan po yung tinatawag nating predatory governance. Nais po nila kayong maging mahirap habang buhay para hawak nila tayo lahat sa liig. Huwag tayong pumayag. Kay Bill Road Journey, grabe sakot sa ulo po, Attorney Vic, at sakit sa dibdib. Si Rizpa, a very dirty government, very corrupt. Yan po yung mga reaksyon ng ating mga nakasubaybay. Kay Lucci Advincula, Pesahover, he doesn't care because alam niyang hindi siya mai-impeach dahil pinsan niya ang speaker. Kaya nga po importante na alam natin kung ano ang nakataya ngayong darating na midterm election. Kinakailangan natin baguhin ang maling direksyon ng ating bansa at nasa kamay po nyo yan. Punan nyo po ng mga tamang tao ang Senado. Punan nyo po ng mga tamang tao ang Kongreso. Punan po ninyo ng mga tamang tao ang lahat ng mga mababakanting pwesto, governor, city mayor, mayor, lahat po yan. Piliin po ninyo yung may puso para sa Pilipino, yung may puso para sa ating bansa. So ito po, ating pinakita at pinasinungalingan yung propaganda ng Malacanang na fake news daw po. Wala pong fake news dito. Ayan po, papakita ko ulit. Final and approved and signed by the members of the BICAM. At wala pong nagsisinungaling sapagkat ito po talaga ang linalaman ng final Bicameral Conference Committee report. Sino po, iiwanan ko po kayo ng tanong para ipag-usapan ninyo maghapon hanggang bukas, sino po ang pumuno ng mga blankong ito? At kung sino man po ang pumuno nito, criminal act po iyan. Dapat ka o dapat kayong managot. Bawal po iyan. Tigil nyo na po ang inyong pambubudol sa sambayan ng Pilipino. Muli ho, maging vigilant po tayo, magsama-sama po tayo. Ngayong 2025, magkaisa tayo, maghatid ng bago sa Senado. Dahil pag tayo nagsama-sama, ngayong 2025, posible ang pagbabago. Para sa pagkasenso, ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nga mapigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na